Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, mga kapatid, muli tayong tatalakay ng isang pag-aaral at ang pamagat po ng atin pong pag-aaral ngayon sa araw na ito ay Life is Short. Palagay ko po ay walang pwedeng kumontest ng katotohanan o hindi sumang-ayon sa katotohanan na ang buhay ay totoong maiksi. Ito po ang sinasabi ng ilang talata sa banal na kasulatan. I will be reading from Psalms 39, 4-6, and then I will go to Ecclesiastes chapter 6, verse 12. Samahan po ninyo ako at tayo po'y mag-aral. Psalms chapter 39. Ganito po ang sinasabi. Lord, make me aware of my end and the number of my days so that I will know how short-lived I am. In fact, you have made my days just inches long and my life span is as nothing to you. Yes, every human being stands as only a vapor. Yes, a person goes about like a mere shadow. Indeed, they rush around in vain, gathering possessions without knowing who will get them. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Sa mga talata pong ito ng salmista, ipinakikita sa atin ang isang katotohanan. The context of the verses refers only to one particular thing, that human life is short. And the reality of the shortness of life dapat ay magbigay sa atin ng kalungkutan. Marami pong mga tao natatakot kapag pinag-uusapan ang iksi ng buhay, kailan mamamatay, anong mangyayari pagkatapos ng kamatayan. There's a lot of uncertainties when it comes to after death. At yun po marahil ang nagbibigay ng takot sa marami kung bakit ayaw pag-uusapan ang tungkol sa buhay. Pero hindi natin pag-uusapan ng kamatayan at katatakutan natin ito kung hindi natin nauunawaan ang halaga ng buhay. Alam niyo mga kapatid, human life is so precious. It is precious to the Lord. Diyos naman ang may bigay niyan eh. Pero alam niyo, sabi ng Biblia, precious also in the sight of God the death of His believers. So yung kamatayan ng mga anak ng Diyos, mahalaga rin yun sa Diyos. Kasi po, ang kamatayan ng mga anak ng Diyos ay kapahingahan para sa mga mananampalataya. So sa mga talatang ating binasa, ipinakikita po ng salmista na ang buhay ay totoong maiksi. At kailangan itong maintindihan ng tao. In fact, ito yung laman ng prayer eh. Ang laman ng prayer sa Psalms 39 ay, Lord, Panginoon, make me aware of my end. Bakit hinihiling ito ng salmista? Bakit hinihiling ng salmist na laging ipaunawa sa kanya ng Diyos ang kanyang dulo, ang kanyang hangganan, ang kanyang wakas? Kasi po may mga tao na hindi iniisip ito. Ang mga tao sa panahon natin ngayon ay namumuhay na parang walang kamatayan. Ang mga tao sa panahon natin ngayon ay namumuhay na parang they will be staying here on earth for eternity. Hindi po ganun eh. Sabi po ng salmista, the number of my days are short-lived. Ano ibig sabihin ng short-lived? Kahit umabot ka ng 100 taon, kumpara sa eternity, yung 100 taon ay napakaiksi. Ang sabi nga dyan sa verse 5, you have made my days just inches long. Alam ko po na kumpara sa centimeter, sa millimeter, malaki yung inches. Pero kumpara po mga kapatid sa foot, sa feet, sa miles, no? Sa kilometers at sa mahaba pang sukatan, yung inches ay totoong maiksi. At ang sabi diyan, yung lifespan ng tao ay tumatayo sa harapan ng Diyos bilang vapor. Ano ba yung vapor? No po? Parang ano ba sa Tagalog yung vapor? Usok lang, ano po?
Shadow, sabi diyan, mere shadow. Kaya ang tao po na walang ginagawa at walang iniisip kundi ang paghabol ng mga kayamanan, they will be running around in vain. Dahil lahat naman ng iniipon mo sa mundong ito, in reality, iiwanan mo yan in a click of a finger. Tingnan din po natin na sinasabi ng matalinong taong si Solomon sa Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Ano pa sabi ni Haring Solomon dito? Life is short and meaningless, and it fades away like a shadow. Who knows what is best for us? Who knows what will happen after we are gone? So dito po sa mga talata, the book of Psalms and the book of Ecclesiastes speaks na po of the shortness of life. Our lives are short. They are, in the words of the author of Psalms and Ecclesiastes, little more than vapor, just blow by the wind, or a dust that can blow by the wind. Pero mga kapatid, itong mga talatang aking binabasa, sa halip na magdala ito ng takot sa atin, dahil maiksi lang ang buhay, dapat po maging motivation ito. Alam niyo po mga kapatid, ang realidad, kapag maiksi na lang ang oras mo, talagang pinagtutuunan mo ng pansin na pahalagahan ito. Amen po ba? Naranasan nyo na po ba mga kapatid na kayo po'y nagbiyahe, na po, ito madalas ko po itong nararanasan, I make it a point na darating po ako sa airport kapag ako po'y maglalakbay na 2 oras bago yung flight. Ayoko po na yung aking window para dun sa boarding time ay maiksi na. Alam natin yan. Lahat na po na nakapagbiyahe, you know na pagdating mo sa airport, kung hindi ka naka-check-in online, you will go to the process of checking in. Sa mga airlines, pila-pila po yun. At bago ka makarating doon sa checking booth, napakatagal na proseso noon. Titingnan ng pangalan mo. O kaya po ang ginagawa, most of the time, ina-encourage na mag-check online, mag-check-in online. Kasi po, mas madali yun. You will go directly na sa security check. Hindi ka na dadaan doon sa check-in counter ng airlines. Dadaan ka na sa security check ng immigration. So alam nyo rin na hindi madali yun. Kasi pag na-random ka sa immigration, lahat ng daladalahan mo, lahat ng bagahe mo, bubuksan yun, iisa-isahin pa rin yun doon. Ako madalas madali nun because of my CPAP machine. Alam niyo po yung CPAP, yung ginagamit po para sa aking paghihilik at sa aking sleep apnea. Lagi kong dala yun pag nagta-travel po ako. Lagi po yung nabubuksan, laging nararandom yun kasi pwede pong paglagyan ng mga illegal yun eh. Kasi ano yun, machine na pwedeng mapagkamalan ding may bomba o kung ano man. I don't know, kaya lagi yun na-check. At alam niyo yung hassle nun. Kaya po yung bibiyahe ako, kapag may connecting flight, I make it a point na okay lang sa akin ang maghintay ng matagal kesa nagkakram ako na maiksi na lang yung oras ko. Pero knowing na maiksi yung oras, ano pong nangyayari? Mamadali ka. Minsan napapahama ka sa pagmamadali. Lalong napapahama kasi napupunta ka sa maling lugar. Minsan, hindi pala yung terminal mo, napunta ka sa ibang terminal because of your being in a rush. So, sa isang banda, kapag alam mong maiksi na yung oras mo, napipili mo yung mga importanteng bagay. Yun po yung good side. Napipili mo na yung prioridad. Sa airport, kapag nagmamadali ka, kahit meron kang gustong bilhin sa duty free na nakita mong maganda, hindi mo na yan papansinin. Hindi na importante sa'yo kung nagugutom ka, kakain ka, hindi na because you will rush in to the terminal doon sa boarding area mo kasi alam mo maiksi na yung oras mo. Natututo tayong mag-prioritize kapag maiksi na ang oras. So, ibig pala sabihin, Pastor, kapag tayo'y nakakaunawa na ang oras natin sa mundong ito'y maiksi, lalo tayong namomotivate na magprioridad. Tama po ba? So this morning, I would like to give you some blessings. Take note, some blessings that will be for hours when you pause to consider that your life is short.
Ano po iyon? Ano po? So, ito po yung sisimulan nating pag-aaral. Some blessings that will be yours when you pause to consider your life as short. 1. Considering the briefness of your life, or considering your brief little life, will humble you. Kapag alam mo na maiksi lang ang buhay, itutulak ka nito na maging mapagpakumbaba. Alam niyo po ang turong panalangin ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 6, yung tinatawag na the Lord's Prayer. Ano po unang bahagi ng the Lord's Prayer? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. That is the prayer that the Lord taught His disciples. Tinuro ng Panginoon ito para maunawaan ng kanyang mga alagad ang kahalagahan ng pag-intindi na merong Diyos na makapangyarihan, na siya'y nasa langit, na dapat itaas ang kanyang pangalan. Sa ganong paraan, makikita natin na ang ating mga buhay ay non-comparable sa makapangyarihang Diyos na ito. Nasa langit siya, nasan tayo? Dapat luwalhatiin ang kanyang pangalan. Dapat ano tayo? Kung siya'y luluwalhatiin, dapat humble tayo. Ano ba definition ng humility? Let us look at Merriam-Webster. Alam niyo po, ang basihan lang naman natin ng mga definition. Merriam-Webster. Ano po sabi niya? Merriam-Webster define humility as freedom from pride or arrogance. The quality of state of being humble. Yan po yung definition, global, worldwide definition of humility. Ano po? So, tatlong bagay ang magandang makita natin dito. Ano po? For further depth into this definition, let us look at the three senses in which humble is defined. Ano ba yung meaning ng humbleness? 1, not proud or haughty, not arrogant or assertive. Yan daw po yun. Kasi yung proud, ano daw po yung mapagmataas, arrogante, mapagpilit, pangalawa, ano pa rong ibig sabihin? Reflecting, expressing, or offered in a spirit of deference or submission, a humble apology. At pangatlo, ranking low in a hierarchy or scale, not costly or luxurious. Yan daw po mga kapatid ang meaning ng humbleness. Hindi proud, hindi haughty, hindi reflecting, hindi nag-o-offer ng spirit of deference, kundi submissive. No? Ranking low sa hierarchy or scale, not costly or luxurious. Yan daw po ang definition ng humility. So, in contrast, pride is our chief sin and humility is God's chief grace. Ulitin ko. Ano ba ang pangunahing kasalanan ng tao? Sa hardin pa lang ng Eden, pride is our chief sin. Yung gusto nating itaas ang ating sarili, yung gusto nating malaman ng mabutit masama, yung gusto nating makapantay ang Diyos, sa hardin pa lang ng Eden, litaw na yon. That is our chief sin. But God's chief grace is humility. To grow in godliness, to grow in Christ-likeness, we must put pride to death. And we must, ano tawag doon? Increase our humility. So, considering our mortality helps us to gain humbleness and help us to put pride to death. Kapag alam mo na maiksi na lang ang buhay mo, ipagyayabang mo pa ba? Alam niyo po mga kapatid, kapag alam mo na sa mga susunod na panahon, nakikita mo na ang nalalapit mong kamatayan, hindi ka na magyayabang. Wala ka nang pwedeng ipagmayabang. At ito po ang realidad. Dapat po, sa buhay natin, kay anong kalagayan, nasa kalakasan man, nasa katagumpayan, especially nga, kung nagiging successful ka sa buhay, dapat nagiging humble ka. In Jesus' parable of the Pharisees and the tax collector, He made it clear
that the true humility means utter dependence upon the mercy of God. So yun po yung unang kahulugan po ng biblical humility eh. Ano po meaning ng biblical humility? Utter dependence on God's mercy. Luke 18:10-14, mababasa natin yan. 2 men went up into a temple to pray, one Pharisee and the other a tax collector. Yung Pharisee standing by himself, nanalangin siya, God, I thank you that I am not like these other men, extortioners, unjust, adulterers, or even like this tax collector. Tapos inisa-isa niya yung kanyang resume. I fast twice a week, I give tithes of all that I get. Verse 13, but the tax collector standing far off would not even lift up his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Sabi ng verse 14, ang linaw naman, I tell you, this man went down to his house, to his house justified, rather than the other. For everyone who exalts will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Amen? In this parable of the Lord, to be humbled is to be aware of your own sin. To be humbled is to be aware of your unworthiness and to cast yourself entirely upon the mercy and undeserved kindness of the Almighty God. It is in that sense, na dapat tayo lumapit. Yun yung tinatawag na poverty of spirit. Very similar to what Jesus meant na we need to be poor in the spirit. In the Sermon of the Mount, ano sabi niya? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ano ba ibig sabihin ng poor in the spirit? Ibig pong sabihin nun, you will cast yourself entirely upon the mercy of God because you cannot do anything. You will cast yourself in undeserved kindness of the Almighty God. People who are poor in spirit are aware of their desperate position and entirely dependent upon the mercy and kindness of God. They are humble. In the biblical sense of the word, they are humble. Yun po ang ibig sabihin nun. Pangalawa po, ano ba ibig sabihin pa ng humbleness? Ano po? Ang ibig po sabihin niyan, unconcerned for power, prestige, and position. So kapag naklaman mo na maiksi na lang ang oras mo, hindi ka na maghahabol ng posisyon. Yung maiksi na lang ang oras mo, gusto mo pa maging presidente ng kumpanya? Gusto pa ma-promote? Wala po akong nabalitaan na nandun na sa hospital bed, na meron na pong terminal illness, na binigyan ng taning ng doktor, pero ang iniisip pa rin ay yung promotion sa kanyang trabaho, yung posisyon sa kanyang kumpanya, yung gusto niyang ma-promote pa sa buhay na ito. Titles are no longer necessary when you know that life is short. Amen? According to Jesus, humble people are not scrambling for power, prestige, and position. Yung humble person, they take the lowest seat and they are content to function as servants. And Jesus often contrasted his own expectations for his disciples with the proud and self-serving conduct of the scribes and the Pharisees. Natatandaan niyo po, Matthew chapter 23, andyan po yan, 8-12. Ano sabi ng Panginoon? But you are not to be called rabbi, for you have one teacher, and you are all brothers. And call no man your father on earth, for you have one Father, who is in heaven. Neither be called instructors, for you have one instructor, the Christ. The greatest among you shall be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Mark 9:35-37. Nung nahuli niya na nag-aaway yung kanyang mga alagad, nagtatalo-talo kung sino uupo sa kanan, uupo sa kaliwa. Ano po? He caught the disciples arguing over the rank and seniority. Pinatawag niya ang mga ito. At anong sabi niya sa Mark 9:35-37? If anyone would be first, he must be last
and of all the servant of and last of all the servant of all. Yun po ang sabi niya. And he took a child and put him in the midst of them, and taking him in his arm, he said to them, whoever receives one such child in my name's receive me, and whoever receives me, and whoever receives not me, but him who sent me. Hirap magbasa, lit eh. So to be humble in a biblical sense is to disregard all concern for rank, privilege, and live one's life in service to the least of Christ's disciples. Ibig sabihin po niyan, it is to accept all, serve all, and prefer all in Jesus' name. No? Na wala nang concern. Alam niyo po mga kapatid, pati nga po, hindi lang po yung position, power, and prestige ang hindi na iniisip ng tao kapag alam niya maiksi buhay niya eh. Lahat na po ng bagay. Kaya po natatawa ako minsan, kapag yung mga tao alam niyang malapit na siya sa dulo, ang gusto na pong laging pinag-uusapan, mga Bible, mga salita ng Diyos, mga pag-aaral sa Biblia. For they know that their time are short. Pero pag hindi pa, tingin nila okay pa sila, wala pang sakit, malakas pa katawan, no, hindi po nila pinag-uusapan ang tungkol sa eternity. Hindi nila pinag-uusapan ng life after death. Hindi sila interesado roon. Kaya minsan mahalagang pagbulay-bulayan na we don't have control over life. Ang namamatay hindi po ano tawag doon, nalalaman kung bata, kung matanda, kung anong edad. No? Hindi ko po tinatalakay ito dahil undas o katatapos lang ng undas o ng pag-aalala sa mahal na sa araw ng patay. Hindi po. Dapat araw-araw ginugunita natin na pwede tayo naman ang dadalawin sa pansyon at tayo naman ang titirikan ng kandila ng mga hindi nakauunawang kamag-anak natin. Dahil totoo naman na maiksi lang ang buhay. Amen? So ano po pangatlong meaning ng humbleness? Humility is unquestioning acceptance of God's word. This is also very important to notice. Jesus is the ultimate example of biblical humility. Though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself. How did Jesus empty himself? By taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So that is biblical humility. Unquestioning acceptance of God's word. Kaya pag alam mo mga kapatid, na maiksi na lang ang buhay mo, lahat ng sinasabi sa Biblia, importante na sa'yo. Amen? Pero pag hindi pa, at ang tingin mo, mahaba pa buhay mo, tingin mo ang buhay mo rito magtatagal pa, wala kang pakialam sa salita ng Diyos. Ano ang iyong pinapakialaman? Ano ang iyong prioridad? Most of the time, ang may kinalaman sa mga bagay na material, mga bagay na may kinalaman sa laman, at ang sabi nga po ng sumulat ng salmista, they rush into life, acquiring wealth, acquiring possession, acquiring material things, pero hindi nila alam na iiwanan nila yon at saan nila iiwanan. Nakuha niyo po? Kaya napaka-importante, knowing that life is short will humble us. At ang meaning ng humbleness, ng humility, we will accept the Word of God as it is. And we will live in accordance to the Word of God. Pangalawang bagay, considering your brief little life will cool your love for the world. This is also important. Kapag nalaman natin na ang buhay natin ay maiksi, lalamig yung pag-ibig natin sa mundo. Kasi ngayon, napakainit ng pagmamahal natin sa mundo kapag alam natin mahaba pa oras eh. No? Love na love natin ang world. Love na love natin ang mga iniaalok ng mundong ito.
Pero ano sabi ng Panginoon? Sa Lord's Prayer din. Alam niyo po, dinidiscuss ko ito, pero I'm also discussing the Lord's Prayer. Naalala ko lang, ang sabi sa Lord's Prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Tandaan po natin, may kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ang dapat masunod. Darating yung kaharian ng Diyos na yon. At ito po ang dapat maunawaan ng mga mananampalataya. Namumuhay tayo with that kingdom of God in mind and not just the world. And considering that our life here on earth is short, it will cool our love for the world. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? 1 John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Why? Because we are easily delighted by the things of this world. But we are just as easily deluded by them. Napakatindi ng kaway ng mundong ito. Walang gustong umalis sa mundong ito. Nakabalita lang tayo na may karamdaman tayo, nalulungkot na tayo kasi alam natin palapit na tayo sa pag-alis sa mundong ito. No. Parting is such a devastating moment for each and everyone. Pero knowing that we will go to something more beautiful, something more promising, of a much greener pasture, mas madali ang pag-alis. At kapag alam mo na maiksi na ang buhay mo, ang nangyayari na nawawala na tayo ng gana sa mga bagay ng mundong ito. At alam niyo po ito napansin ko, forgive me, sorry po doon sa mga may karamdaman. Doon po sa nakaka-experience na ng kawalang gana, yung iba po gusto tulog na lang ng tulog. Naalala ko po ang kakang Lole Atanasio. Noong siya po ay bago po bawian ng buhay, 3 days po yon, wala na po siyang gustong gawin kundi matulog na lang. Ayaw na niya ng pagkain. Bagamat nagugutom siya, darating pala yung panahon na gutom ka pero hindi na kayang tanggapin ng sikmura mo yung pagkain. Kahit ang tubig, kapag pinapatakan po siya ng tubig sa kanyang labi, nahihirina na siya. Alam niyo po, darating yung panahon na ang mundong ito mawawalan ka na ng gana. Kapag mamamatay ka ba, mamimili ka pa ng susuotin mong maganda? Mamimili ka pa ba ng sarili mong ataol? Yun na lang mga naiiwan ang gumagawa noon. Yun na lang mga mahal natin sa buhay ang nagpipilit na ipadama yung pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagbibihi sa atin, pagbili ng magandang ataol. Yung iba nga, nilalagyan pa ng alahas eh. Meron nga po ako alam na inilibing eh. Naku po, Diyos ko. Kulang-kulang $4,000 ho yung suot na bracelet. Ganong katindi. Kung ikaw ba mamamatay, mag-i-interest ka pa ba? Oy, lagyan niyo ako ng sing-sing na maganda. Bihisan niyo ako, gusto ko yung barong ko maganda o kaya yung aking pamburol. Wala nang ganon kasi nung buhay nga, kapag ikay malapit ng mamatay, you will no longer desire things of the world. Your love for the world will cool. Mawala na yung init ng mundong ito para sa iyo. Amen? Ito po yung isa na importanteng makita natin. Pangatlo, considering your brief life or little life will drive you to repentance. Kapag alam mo, kapatid, na ang buhay mo'y maiksi, dapat dalahin ka nito sa paghingi ng tawad at pagsisisi. Ano laman ng prayer na tinuro ng Panginoon sa Matthew chapter 6? And forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Laman yan ng panalangin itinuro eh. Tinuruan tayo na huwag pahalagahan ang mundong ito ng higit. Tinuruan tayo na igawad sa Diyos ang lahat ng papurit, karangalan, ihambol ang ating mga sarili. At tinuruan din tayo ng the Lord's Prayer na humingi ng tawad araw-araw. Alam niyo po ba mga kapatid na repentance
is our duty before God, but one we are prone to delay repentance. Minsan nga po, yung iba, hanggat hindi na booking, hindi naman nahingi tawad eh. Yung iba nga booking na, hindi pa nahingi tawad eh. Nangangatwiran pa, nahuli na sa pangangalo niya, hindi aamin. Ngayon, meron na naman bago, yung isa sa malaking leader ng International House of Prayer sa Amerika. Kakalungkot, alam niyo po ba yung International House of Prayer, sikat yan. Meron niya sa Pilipinas, meron sa Amerika, meron din po niyan dito sa Canada. Yung IHOP, yung International House of Prayer, sila po yung 24 hours na nanalangin. Mga pastor, ini-encourage na manalangin. Pero yung pinaka-leader nila sa Amerika, sa isang dekada, namumuhay sa pangangalo niya. Ayan, nabubuking na po. Hindi pa rin umamin. Tinanggal na po tinanggal na po doon sa kanyang posisyon ngayon. Mga kapatid, bilang mga leader ng relihiyon, bilang nasa pananampalataya, kaya nga ang turo ng Panginoon maging bahagi ng ating dalangin ang araw-araw paghingi ng tawad. How can we succumb to temptation in the morning when we may stand in God's presence by the evening? Saan kayo kukuha ng tapang? Saan tayo kukuha ng lakas ng loob na mamumuhay sa kamunduhan? Mamumuhay sa kasalanan sa umaga, gayong pagdating ng gabi, pwede tayong humarap sa Diyos sa kamatayan. Kaya, we need to consider that life is short, and I hope it will drive us to repentance. We will see we must repent today instead of procrastinating repentance into an uncertain future. Hindi natin alam kung meron pa tayong future. Hindi natin alam if we have an opportunity to repent. Amen? Minsan, kailangan pang araw-araw paalalahanan. We need to grow up. We need to grow in our relationship to the Lord. Maybe that is the reason why Jesus taught that prayer to the disciples. Forgive us our trespasses. Kasi alam ng Panginoon, di naman sila magtatagal na. Yung mga alagad, malapit na rin kayo. And you will be persecuted. You will be tempted. Ito po yung pang-apat. Knowing that life is short will compel you to resist temptation. Mga kapatid, maiksi na lang ang buhay. Huwag na tayong magpahulog sa tukso. Maiksi na lang ang buhay. Huwag na tayong mamuhay sa kamunduhan. Maiksi na lang ang buhay, huwag na tayong magtampisaw sa kasalanan. Alam niyo po, temptation is Satan's chief work in this world, and he does it with skill. He is good on this work, on this job. At kung yung farmer nagtatanim ng buto, at ang farmer ay ang mga mangangaral na inihahasik ang buto ng pananampalataya, ng salita ng Diyos, si Satanas ganun din. Sa tabi ng buto, magtatanim din siya ng kanyang sariling buto. Satan fits his temptation to the person. Yung tukso ng isang tao, pwedeng hindi tukso para sa iyo because Satan will find the perfect temptation suited only for you. Iba-iba. Here's some example. Ano po? Satan tempted Achan with wealth. Kilala niyo si Achan. Yung Achan doon po sa Jericho, sa ilalim ng kanyang tolda, itinago niya yung mga nakulimbat nila. Si David tinukso sa beauty, si Peter with safety. Dahil sa takot na siya'y madamay, kinailangang Panginoon. So, different temptations to different people, but it suited the person. It suited the persons. It is hard business to resist temptation. But we need to arm ourselves for the conflict when we consider that our lives are short. That we will soon have to give an account to the judgment.
Nakakatulong, nakakamotivate na maiksi na lang ang buhay, magpapakalulong ka pa ba? Maiksi na lang ang buhay, magpapatalo ka pa ba? Maiksi na lang ang buhay, haharap ka na sa hukuman ni Kristo, magpapatukso ka pa ba? Kaya importante, knowing that maybe today or maybe later or tomorrow, we will give an account to the Lord because we will be dead. Nakakatulong yon to motivate us, to compel us to resist temptation. Amen? Hindi ko pa sinasabing mamuhay kayo in negativity na lagi nyo sabihin, mamamatay na ako. Hindi ganon. I'm not saying that para kayo maging pessimist, maging negative. No. Pero you need to know that your life is numbered. Sinabi ng salmista yan eh. Teach me to number my days. Para ano? Para makita natin na maiksi na lang ang buhay, mamuhay tayo ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Again, how can we succumb to temptation in the morning when we may stand in God's presence by the evening? Why should we sin today when we may die tomorrow? Amen? Panghuli. Considering your brief little life will bring you comfort in sorrow. It will comfort you in all kinds of sorrow, but especially the sorrow of grieving for the loved ones who are sick or may die or died, or any kind of problems you may have in life right now. Knowing that life is short will bring you comfort in times of problem, persecutions, or any troubles you will have. At lagi niyo pong tatandaan, ang sabi ng Biblia, for thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. That is also part of the Lord's Prayer. Sa Diyos ang kaharian, Kanya ang kapangyarihan, Kanya ang kaluwalhatian, magpakailanman. Walang bagay na nagaganap sa mundong ito, sa buhay na ito, na hindi niya alam. Nang hindi alam ng kanyang kapangyarihan, nang hindi kaya ng kanyang kapangyarihan, at nang hindi para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? And considering those things, kahit mahirap at kahit maiksi ang buhay, magbibigay ito ng comfort at magtatanggal ng ating mga kalungkutan. Amen? We can put aside the bitterness of grief. We can put aside the bitterness of sorrow when we consider that time is short and that our every loss will soon be made up in heaven. For thine is the kingdom, for thine is the power and the glory forever and ever. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Mga kapatid, life is short. God bless.